Sa Indonesia, partikular sa Muna Island, natuklasan ng mga siyentipiko ang maaaring pinakamatandang kilalang cave art sa buong mundo. Ang mga natagpuang ito ay mga handprints o bakas ng kamay na nakaukit at nakastencil sa loob ng mga kuweba na gawa sa limestone. Ayon sa mga mananaliksik mula sa Indonesia at Australia, ang mga handprint na ito ay tinatayang may edad na hindi bababa sa 67,800 taon. Ang mga handprint na ito ay kulay tan o mapusyaw na kayumanggi. Hindi ito basta ipinahid lamang sa bato. Sa halip, ginawa ito sa pamamagitan ng isang masining at sinasadyang paraan. Inilapat muna ang kamay sa pader ng kuweba. Sa kahinipan ng pigment ang paligid nito. Kapag inalis ang kamay, maiiwan ang malinaw na hugis. Isang negatibong anyo ng palad at mga daliri. Kapansin-pansin sa mga handprint na ito ang sadyang pagtutok o pagturo ng ilang daliri. Ibig sabihin, hindi ito aksidenteng marka lamang. May malinaw na intensyon sa pagkakagawa na nagpapahiwatig ng simbolismo o artistikong layunin. Para sa mga eksperto, mahalaga ang detalyeng ito dahil ipinapakita nito na ang mga sinaunang tao ay mayroon ng kakayahang mag-isip ng mas malalim, hindi lamang para sa kaligtasan, kundi para rin sa pagpapahayag ng ideya at damdamin. Ngunit sino nga ba ang mga gumawa ng sinaunang sining na ito? Ayon sa mga mananaliksik, posibleng ang mga handprint ay gawa ng maagang modernong tao o kaya naman ay ng isang sinaunang uri ng tao tulad ng mga Denisovan. Ang mga Denisovan ay isang misteryosong grupo ng sinaunang tao na nakasabay ng Homo sapiens at Neanderthals. Alam natin na minsan silang nanirahan sa bahagi ng Asya. Ang posibilidad na ang mga Denisovan ay may kakayahang lumikha ng sining ay nagbubukas ng bagong pananaw sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ipinapakita nito na ang pagkamalikhain at simbolikong pag-iisip ay hindi lamang eksklusibo sa modernong tao, kundi maaaring mas matanda pa at mas laganap sa iba't ibang uri ng sinaunang tao. Upang matukoy ang edad ng mga handprint, gumamit ang mga siyentipiko ng isang makabagong teknik na tinatawag na uranium-thorium dating. Hindi direktang tinadate ang mismong pintura. Sa halip, sinusuri ang mga manipis na mineral layer na nabuo sa ibabaw ng pigment sa paglipas ng libu-libong taon. Kapag nabuo ang mineral na ito, naglalaman ito ng uranium na unti-unting nagiging thorium sa pagdaan ng panahon. Sa pamamagitan ng pagsukat sa dami ng uranium at thorium, natutukoy ng mga eksperto kung gaano nakatagal nabuo ang layer. Dahil ang mineral ay nasa ibabaw ng pintura, nangangahulugan ito na mas matanda pa ang mismong handprint kaysa sa edad ng mineral. Sa ganitong paraan, napatunayan ng mga siyentipiko na ang mga handprint sa Muna Island ay may edad na hindi bababa sa 67,800 taon at posibleng mas matanda pa. Hindi ito ang unang beses na naging sentro ng pansin ang Indonesia pagdating sa sinaunang sining. Sa kalapit na isla ng Sulawesi, dati nang nadiskubre ang mga guhit ng hayop at hand stencils na tinatayang nasa 40,000 hanggang 45,000 taong gulang. Sa loob ng maraming taon, ang mga ito ang itinuturing na pinakamatandang cave art sa mundo. Ngunit dahil sa bagong tuklas sa Muna Island, mas lalo pang napatunayan na ang rehiyong ito ng Southeast Asia ay isang mahalagang sentro ng sinaunang sining at kultura. Ipinapakita nito na habang ang Europa ay madalas itinuturing na duyan ng prehistoric art, gaya ng mga kuweba sa France at Spain, mayaman din pala ang Asya sa ganitong uri ng pamana. Ano nga ba ang kahulugan ng mga handprint na ito? Para sa ilang eksperto, maaaring ito ay isang paraan ng pagpapakilala ng sarili, parang pagsasabing, narito ako, nabuhay ako. Para naman sa iba,
Posibleng may kaugnayan ito sa ritual, paniniwala o komunikasyon sa kapwa miyembro ng grupo. Ang pagturo ng mga daliri ay maaaring simbolo ng direksyon, bilang o isang mensaheng nauunawaan lamang ng mga taong nabuhay sa panahong iyon. Anuman ang eksaktong kahulugan nito, malinaw na ang mga handprint ay patunay ng maagang pagkamalikhain ng tao. Sa huli, ang mga handprint sa Muna Island ay hindi lamang simpleng bakas ng kamay sa bato. Ito ay bintana sa nakaraan, isang tahimik ngunit makapangyarihang paalala na ang sining, imahinasyon at simbolismo ay bahagi na ng pagiging tao mula pa noong unang panahon.